Nabulabog ang masayasanang klase ng mga mag-aaral sa Don Bosco Institute sa Tarlac City, umaga noong Martes, Hunyo 23. Ito'y matapos makatanggap ang pamunuan ng paaralan ng isang bomb threat na ipinadala sa isang messaging app. Agad na inactivate ng paaralan ang kanilang emergency protocol. Ilang kinahindog din ang naglibot sa paaralan para suriing maigi ang pasilidad. Pinauwi rin kalaunan ng mga mag-aaral para sa kanilang seguridad. Ang mga order tuloy na pagkain ng mga estudyante na i-deliver sana sa paaralan, muntik nang makancel. Mabuti na lamang to the rescue ang mga magulang ng mga bata, kabilang na ang grupo nila Nanay Jerica. Buti na lang, parang nakapag-isip din ako during that time, nag-chat talaga ako doon sa group chat regarding sa food. Sabi ko, pinapak ko pa lang yung food kung makakapag-wait ba yung mga bata. Kasi 11:30 pa talaga yung arrival ko lagi sa school. Or kung hindi man nila ma-wait, pwede bang ipamigay na lang? Actually, PM ko sila na it's okay ba na ipamigay ko, pero bayaran mo pa din, or kung hindi, it's okay. And then, di naman sila nagdalawang isip na nag-guess. Ang 37 pack lunch na sinigang at baksilog, imbis na maitapon, pinamigay sa mga pasyente sa Tarlac Provincial Hospital. Tapos meron din kasi kaita na kain doon. So, nagpadagdag sila actually. Binigay naman namin. Mga simple na ganun lang na paano hindi kami dumating, naisip ko nga, ano kayang kakain? There is a beauty in every madness. Samantala, dahil sa mga sunod-sunod na insidente ng bomb threat sa mga paaralan sa Tarlac City, isang pagpupulong na ang isinagawa sa pagitan ng Tarlac City LGU at mga law enforcement unit. This cannot go on a yearly basis. However, I do understand the difficulties of tracking. This is not just actual threat. It goes beyond that. It's more of scamming. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Tarlac City Police sa kung kanino nang gagaling ang nakakabahalang bomb threat. Angeline Alfonso, RNG News.